Formal nang naisabatas ang K-12 President program Aquino ng Department of stresses Education improving the matapos country's po ito pirmahan ni Pangulong Duterte. Department of Ang ilang Pinoy Education, hindi meron sana sinatawag na K-12 Basic Education Program ng Department of Education ang mga papasok sa kindergarten at pati sa school. Bakit ayaw sa mga buwan naman? Republic Act number 10533, or also known as the Enhanced Basic Education Act of 2013, was approved on May 15, 2013. This is an act enhancing the Philippine basic education system by strengthening its curriculum and increasing the number of years for basic education. It really brought a lot of changes in society as our education system expands for greater opportunities for us Filipinos. But the question is everyone given the equal opportunities toward its implementation, or it just brought an adverse effects and as why many people suffer even more? Today, we embark on a quest to unravel the layers of this educational transformation, exploring the promises it holds and the challenges it faces. Come with us as we unfold the reality it leaves behind. It's already been a decade since the implementation of K-12 program. Aming nakapanayam ang ilang mga guro, estudyante at magulang ukol sa implementasyon nito. Isa sa mga estudyante si Kevin Anton na nakapagtapos ng senior high school at nasa unang baitang na ng kolehiyo sa ilalim ng kursong physical therapy. Science, Technology, Engineering, and Mathematics o STEM ang kanya kinuha sa K-12 program ng DepEd. Bilang estudyante, sa tingin ko, iba-iba ang sitwasyon ng pagpapatupad ng K-12 program sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Merong maayos at smooth na pagpapalakad at karamihan naman ay hindi. At maaari yan dahil sa maraming rason. Una, pangit ang infrastructure, sira-sira ang gamit, kulang ang rooms, and another is kulang sa manpower. Kulang-kulang tayo sa mga teachers na napapadala sa mga iba't ibang lugar. And even a bad curriculum can affect its implementation. Para naman sa aking sariling karanasan, masasabi ko naman na maayos ang pagpapatupad sa aming lugar. Ngunit hindi lang ito ang basihan para masabing maayos ang mga pagpapatupad ng nasabing programa. Dahil maraming mga lugar ang hindi pantay-pantay ang oportunidad na nabibigay ng gobyerno at hindi lang priority ang mga high-income generating na lugar. Subalit, pinili niyang tumigil muna para sa ibang mahalagang bagay. Para sa kanya, nakatulong ang programang ito upang malaman kung saan siya nag-excel at nagkukulang. Iginit niyang hindi naman lahat ng tao ay pare-pareho ng sitwasyon. Well, hindi ko naman maitatanggi na may mga flaws at pagkukulang ang K-12 programs. Hindi ko rin naman marurule out na may mga certain subjects sa curriculum na maaaring makatulong sa pag-enhance at mas lalong mahasa ang mga skills and knowledge na maaaring makatulong sa atin to be more globally competitive. And sa part ko naman, bilang isang K-12 graduate, sa tingin ko naman na fully utilize ko yung program to my benefit. Natutunan ko yung mga skills na pwedeng makatulong sa akin in a global level. And yung mga knowledge na necessary para matulungan ako sa mga future endeavors ko. Ang mga mamamayan na masagana ang pamumuhay o nakatira sa mga lungsod ay may higit na daan sa kalidad na edukasyon, habang ang mga maralita ay hindi maaaring iwasan na harapin ang kakulangan ng mga silid-aralan, guro, at mga paraan upang mapanatili ang pinakamataas na pagkatuto. Ito ang problema ng ating lipunan. Ayon sa isang pag-aaral noong 2018 ng Program for International Student Assessment o PISA, nasa huling ranggo sa pagbasa mula sa 79 na bansa ang mga Pilipino na nasa edad 15 taong gulang. Lumalabas na pang 78 rin tayo sa agham at matematika. Nagpapahiwatig ng limitadong kaalaman sa kadahilan ng wala silang sapat na kakayahan na makabili ng gadget at malakas na internet connection na higit na nakatutulong sa malawak na pagkatuto. Sa iba't ibang aralin ng mga mag-aaral, kung kaya't ang krisis ay nakasalalay rin sa katotohanan maraming Pilipino ang hindi marunong magbasa
gumawa ng simpleng matematika. Malinaw na mayroong dibisyon ng klase sa pagitan ng mamamayan at mahihirap na estudyante ng bansa. Ang mga issue sa K-12 program sa Pilipinas ay umusbong dahil sa ilang kadahilanan. Una, ang pagpapatupad nito ay may kasamang mga pagbabago sa sistema ng edukasyon na nagdudulot ng pag-a-adjust at pagtanggap mula sa mga guro, mag-aaral at iba't ibang sektor ng lipunan. Pangalawa, ang mga kakulangan sa kagamitan, guro at iba pang resources ay nagdudulot ng malaking epekto sa kalidad ng edukasyon na ibinibigay ng sistema. Dagdag pa rito ang aspeto ng hindi pantay-pantay na access sa edukasyon at ang mga hamong dulot ng pagbabago sa trabaho ay nagiging pangunahing issue sa lipunan. Nakapanayam din namin si Sir Royland Belus, isang professional na guro ukol sa tumatakbong issue sa lipunan ng K-12 program. Sa point of view ng may kapatid na nag-aaral ng K-12, parang useless naman siya kasi bilang professional sa field namin, tinatanggap pa rin naman college graduate at bachelor's degree ang hinahanap. Ayon sa nakalap naming datos mula sa Philippine Business Education, 93% ang itinatayang taglay ng mga senior high school graduate mula sa kanilang critical thinking and problem-solving skills. Subalit ayon sa iba pa nilang datos, 20% mula sa 60% sa nangungunang kumpanya ang tumatanggap lamang ng mga senior high school graduate. Mas mataas pa rin ang tansyang matanggap kung ikaw ay may diploma. Sa implementasyon natin sa Pilipinas, parang hindi naman nata effective kasi nga like what I said sa una kong sagot, bachelor's degree pa rin ang hinahanap nila. So dapat siguro lagyan ng medyo bigyan ng konsiderasyon ng mga K-12 para maging effective siya. Mayroong mga competencies talaga na paulit-ulit lang. Ang kalaban kasi namin oras, yung contact time namin. So, kung napakaraming competencies at ito'y paulit-ulit lang naman, so better na bawasan. Amenado si Cesar Najur, teacher sa isang public elementary school, na minsan hindi lahat ng lessons sa curriculum ay naituturo. Lalo na daw pag maraming class suspensions dahil sa masamang panahon, mas nababawasan pa ang contact time ng mga guro sa mga estudyante. Ayon sa balita, nirerepaso ng kagawaran ng edukasyon ang kurikulum para sa elementarya at sekundarya sa kadahilan ng wala ng puwang ang mga dapat pang matutunan. Panukala ng karamihan ay gawin na lamang optional ang grade 11 at 12 para sa mga gusto ng malawakang pag-aaral bago magkolehiyo. Schools at international experts. Nakita ng ahensya na kinakailangan bawasan ng mga lesson at mas pagtuunan ng oras ang tinatawag na foundational skills para gumanda ang academic performance ng mga Pilipinong learner. 70% ng competency sa curriculum ang tinanggal. Mula mahigit 11,000, nasa 3,600 na lang. There are competencies that are only nice to know, but not a must to know. That's why we aim for essential learning competencies. What are essential learning competencies in layman's language? Ito yung dadalhin ng mga bata. Kahit natapos na siya ng pag-aaral sa isang baitang, dadalhin niya sa susunod na baitang. Hindi niya ito makakalimutan. Sa bagong curriculum mula sa 7, ibababa sa 5 learning areas ang ituturo sa early levels. Ito ang language, reading and literacy, math, makabansa, at good manners and right conduct. Sa sitwasyon naman ng isang solong magulang na si Mary Lane, isa lamang itong pahirap para sa kanya. Para sa akin, hindi po madali ang magkaroon ng dagdag na K-12 dahil po sa kasalukuyan na ako po'y isang solo parents, nahihirapan po akong pagpaaralin uli ang aking anak. Dahil imbis po na makatapos na sila, ay dagdag mahirap pa po para sa akin. Dahil sa mga karagdagang kagastusan po sa kanila. Para sa akin, dagdag isipin po ito sa pagkakaroon pa ng K-12. Dahil imbis po na makatapos na sila ng pag-aaral, ay nararagdagan pa po ito ng 2 taon. Imbis na nagtatrabaho na sila, hindi pa sila makapagtrabaho dahil sa dinagdag na 2 taon na ito.
So, ang nangyayari po ay dagdag gastos po para sa akin. Pahirap po ang nangyayari dahil lumalaki po lalo ang kanilang kagastusan. Ang programa K-12 sa Pilipinas ay naging sentro ng papuri at batiko simula nang maipatupad ito. Sa magandang aspeto, layunin nito na mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa pamamagitan ng mas komprehensibo na kurikulum at dagdag na taon para sa mga estudyante upang mapaunlad ang mga kinakailangang kasanayan sa kolehiyo. Sa kabila ng mga pagsubok, mahalaga na kilalanin ang patuloy na pagsusikap na harapin ang isyu. Mahalaga ang patuloy na pagsusuri at pag-a-adjust sa programa ng K-12 para sa ikatatagumpay nito. Kinakailangan ang pagsasalig pwersa ng mga guro, policymakers at iba pang mga eksperto upang matiyak na ang programa ay naaayon sa mga pangangailangan ng mga kabataang Pilipino. Habang hinaharap ang sistema ng edukasyon ng mga hamon na ito, mahalaga na bigyan pansin ang buong pamilya ng mga estudyante. Nagawaran sila hindi lamang ng pang-akademikong kaalaman, kundi pati na rin ang mga kasanayan at pag-iisip na kinakailangan sa isang mabilis at nagbabago. Sa pagtatapos ang paglalakbay ng programa ng K-12 sa Pilipinas ay nagpapakita ng dedikasyon sa pagpapabuti ng edukasyon, ngunit kinakailangan din ang patuloy na pag-obserba upang malampasan ang mga umiiral na issue at magtagumpay para sa mga mag-aaral ng